Binago ko na lahat ng impormasyon dahil napakasensitibo po ng kwentong ito at ayaw ko na po maungkat pa ang mga nangyari pa. Ikukwento ko ito para magsilbing babala sa lahat ng mga nakikinig na may mga tao pong katulad ni Lito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Berto. Itong ibabahagi kong kwento ay base sa karanasan ko noong ako ay binata pa taong 2000. Isa po akong security guard sa Antipolo City. Hanggang sa nadestino ako sa isang malawak na farm para doon po magwardya. Agency po yung pumipili kung saan po kami madidestinong lugar. Ang siste po, pang-umaga po ako at ang kapalitan ko naman po ay panggabi. Minsan may internal agreement kami na palitan po kami depende sa pangangailangan ng oras. Itong kwentong kababalaghang ibabahagi ko po sa programa nyo ay hindi po tungkol sa akin kundi tungkol sa kapalitan kong gwardya na itago na lang po natin sa pangalang Lito. Si Lito po ay kasing edad ko at working student habang nagtatrabaho bilang gwardya. At bilib po ako sa taong yon dahil pati po yung tapat ng farm na binabantayan namin ay kinuha po niya para bantayan. Bale, ang nangyari, habang binabantayan niya yung farm na trabaho niya talaga ay may binabantayan pa siya sa tapat. Kaya po, doble-doble po yung sinasahod niya. Naging malapit din po kami magkaibigan dahil hindi rin naman po daw siya ganun kadamot at sa totoo nga po niya ay binabahagi pa niya sa akin ang kanyang sahod. Sa pagkakaibigan namin yon ay minsan pinagtatakpan ko siya pag wala siya sa guarding post pag dinadatnan siya ng amo namin. Minsan kapag nandun siya nagtatrabaho sa ibang client namin nakaratig lang ng farm. In short, nagmo-moonlighting po siya. Hindi ko rin naman siya masisi at tinutulungan ko rin siya sa mga ganong kahirap na sitwasyon dahil ang sabi niya, kailangan niya ho daw ng pera. At nag-aaral siya. Napakamahal ang matrikula niya sa eskwelahan. At itong si Lito, may pangarap siya. Minsan nga po, sinasalo ko na ho yung oras na dapat duty niya. Kasi sabi niya may mga bagay daw siyang inaasikaso sa eskwelahan nila. Pumapayag naman ako dahil may kapalit po yung pera. By the way po, yung farm po na ginagwardyahan namin ni Lito, ay doon na po kami nakatira ngayon. Ng mga panahon na yon. Ganun naman po sa mga gwardya eh. Kapag na-assign po sila sa malalayong bukid, napaka-inconvenient na po na mag-uwian. At dahil pareho po kaming binata ni Lito noon, wala pong problema. Kaya doon na ho kami tumira. Ganon din po sa pagkain. Hindi po kami nagkakaroon ng problema ni Lito dahil sa lawak po ng farm, ay mag-ikot-ikot lang po kami, ay pwede na kaming makakain. Balik po tayo kay Lito. Base po sa kwento niya sa akin, galing ho daw siya sa Sorsogon. Tinago ko na ho yung lugar. At pumunta ho daw siya dito sa Maynila para makapag-aral dahil galing daw siya sa mahirap na pamilya at walang pang paaral sa kanya ang mga magulang niya. Si Lito po, mabait po siya at magaling makisama kaya
Sa ugali niyang yun, pinayagan po siyang mag-aral ng amo namin na may-ari ng farm. Yung amo po namin, isa po siyang doktora. Isang araw, habang papunta ako sa kubo na ginawa niya para tulugan, by the way po pala, magkaiba kami ng tulugan kasi masyado pong malawak yung farm. Kanya-kanyang gawa kami ng barracks. Kaya hindi ganun kaganda yung pagkakagawa ng gawa namin. Sakto lang po na may mapaghigaan kami. Yung kanya po, medyo maliit at yung dingding ay yero na medyo may butas din. Kaya nung isang beses na pinuntahan ko siya, may nagawa ko siyang silipin dahil may kinakausap siya. Isip-isip ko pa nun, baka may chiksilito. Baka may babae siyang dinala sa farm. Bawal kami magdala ng babae. Kung meron man, napaka-unfair naman na siya lang yung may babaeng dala tapos ako wala. Habang pinapakinggan ko, napakaseryoso talaga ng usapan nila at hindi ko nga maintindihan. Kaya inusisa ako na. Sa pagkasilip ko, nakaupo si Lito sa papag at nagsasalita. Inikot ko yung mata ko sa paligid niya. Kasi wala naman ako nakikitang kasama niya na pwede niyang kausapin. Tama po yung pagkakadinig niyo. Wala ho siyang kasama sa barracks na yung araw na yun at wala siyang kausap. Tsaka yung barracks niya medyo madilim kasi kulob po at yung liwanag lang kahit na tapat ang araw ay nakaasa lang doon sa liwanag na tumatago sa dingding niyang yero. Litong-lito talaga ako kasi wala akong makitang kausap niya. Biglang lumikot ang isip ko kaya papasukin ko na sana para biruin siya na baka nababaliw na siya at baka nalipasan na ng gutom. Itutulak ko na sana yung pinto na gawa sa yero at kahoy nang sumagot yung kausap niya. Napabigla ako, napatigil ako sa pagtulak ng pinto. Sagot po ng kausap niya, galit na ang papa mo. Tapos yung boses, pang lalaki na mas makapal at parang galing sa 40 anyos na lalaki. Sigurado ako na hindi si Lito yun dahil agad ding sumagot si Lito dun sa kausap niya. Ma'am R, hindi po ako duwag na tao at kalalaki ko talagang tao kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit nagtayuan yung balahibo ko. Nabalot talaga ng takot yung buong katawan ko. Kahit na tanghaling tapat, namumuo na yung pawis ko. Hindi naman ako naniniwala sa mga kwentong katatakutan dahil 5 taon na rin akong gwardya at wala pa akong nakikitang kahit na alin masama yun. Pero ng mga sandaling yun, nagtatalo na yung takot ko sa katawan at sa prinsipyong pinaniniwalaan ko. Kaya minabuti ko na lang umalis ng tahimik at baka maputol pa yung usapan nila ng kausap niya. Gulong-gulo akong bumalik sa barracks ko at inisip lahat ng posibilidad sa sagot sa mga tanong ko. Naisip ko na baka may sira sa utak ng Lito na yun. Baka kaya niyang baguhin yung boses niya. O baka may third eye siya. Baka may gabay. Pero Ma'am R, mas naniniwala ako na nasisiraan ng bait si Lito dahil inuulit ko, walang multo ano paman, lahat yan
Bunga lang ng malilikot na isip ng tao. Ang mga senaryo na nabubuo sa isip ko ng mga oras na yun ay natatakot ako hindi dahil sa multo-multo na yan. Natatakot ako dahil baka nga may sira ang ulo ni Lito at bigla niya nalang maisip na patayin ako habang tulog. Kaya naisip ko nang isumbong siya sa amo naming doktora. Palibhasa doktora yon para pwede nang mapatingnan yung ulo ni Lito. Tsaka mas alam ng amo namin yung gagawin sa ganun kung may sakit man siya sa ulo. Pero sa kabilang banda, naisip ko rin na kailangan ko pang kumalap ng sapat na ebidensya para mas paniwalaan ako ng amo naming doktora. Kaya mula nun, mas napapadalas na yung pagmamatsyag ko kay Lito, dala-dala ang paniniwalang nasisiraan na talaga siya ng bait. Pero Ma'am R, parang natutunugan niya na minamanmanan ko siya kasi hindi niya na naulit yun. Ganun pa din ang ginagawa niya. Katulad ng dati, tipikal na ginagawa niya sa araw-araw. Kasi nga, dahil gwardiya kami, nagiging caretaker na rin kami ng farm na yun. Tumutulong-tulong na rin kami sa mga gawain. Bilang pagtanaw na rin ang utang na loob nun sa doktora dahil doon kami nakatira. Ganun pa rin naman yung ginagawa ni Lito. Nag-aararo ng baka at kalabaw. Tapos habang nag-aararo ng baka at kalabaw, may libro siyang hawak. Sa kainitan ba naman ng araw? Yung iba, pag nakikita yon, may mga babaeng dumadaon na aami sila kay Lito. Nagwagwapuhan at sinasabing matalino daw yung tao pero ako, nawiwirduhan talaga ako. Hindi tama at hindi normal sa isang tao na magbabasa ng libro sa kainitan ng araw habang may daladalang baka at kalabaw. Minsan nga, nagsasalita pa siya mag-isa pero sabi niya sa akin, nagkakabisado siya ng report niya sa klase. Pero dudang-duda talaga akong nasisiraan na siya ng bait. Tapos may mali pa sa lakad niya kasi parang yung lakad niya, hindi lakad ng ordinaryong tao. Kasi alam niyo yun, yung lakad na parang ang gaan-gaan ng paa niya na hindi tumutunog yung tsinelas niya o yung sapatos niya sa lupa. Parang hindi ko may kiskis yung sapin niya sa paa dun sa tinatapakan niya. Siguro tingin niyo normal yun pero sigurado ako. Kung hindi man normal yun, may mali talaga sa kanya. Lagi na talagang nagdududa ako sa taong yun. Nauna, close na close kami. Lalo pang lumaki yung pagdududa ko nung isang araw, nakabili siya ng 2 galant na kotse. Samantalang ganun yung kotse ng amo naming doktora. Nag-iisip talaga ako na paano siya makakapili ng 2 galant na kotse samantalang 13K lang yung sinasahod namin. Kahit sabihin pa na 5 pa yung trabaho niya, napakalabo po makakabili siya ng ganung kotse na 2 pang galant. Nung panahon po namin, yung kotseng galant, mayayaman lang po nakakabili nun. Tapos yung tuition fee niya pa sa school, napakalaki po, kaya malabong-malabo talaga makakabili siya ng kotse. 2 pa. Naisip ko nga baka kako pinapadalhan ng parents niya sa probinsya. Pero naisip ko din malabo eh. Kasi mahirap lang daw yung parents niya, kaya nga siya pumunta ng Maynila para pag-aralin yung sarili niya. Ma'am R, fast forward po. Sa katagal-tagal kong pagmamatsyag sa taong yon, nagbunga din lahat ng pagtsatsaga ko kasi isang beses po habang wala siya dun sa barracks niya, naiwan niya pong bukas yung pintuan ng barracks niya kaya hindi ko na napigilan yung sarili ko. Araw po noon, daytime. At nasa eskwelahan ho siya, si Lito. Kaya hindi ko po alam kung ano pong pumasok sa isip ko at pinasok ko na po yung barracks niya.
At doon ako nagkalkal ng kung ano-ano na parang may hinahanap ako na hindi ko alam. Yung itsura po ng tulugan niya, wala naman pong espesyal. Tipikal na kwarto ng binatang lalaking makalat at hindi naglalaban ng damit. Tapos yung mga damit niya nakasampay lang kung saan-saan. Ang kalat-kalat. Ako kasi, kalalaki kong tao pero malinis ako sa kwarto. Itong litong to, napakakalat. Ang burara talaga ng gamit niya. Pero ang pinakapumukaw ng atensyon ko sa lahat ay meron po siyang dalawang malalaking baul. Tama po, dalawang baul. Siguro yung haba ng buol, mga 1 metro't kalahati. Dalawa, kulay itim. Weirdong-weirdo talaga ako sa taong yun kasi bakit may baul siya? Baul ba yung lalagyan niya ng damit? Yung ba yung drawer niya? Year 2000 na, wala naman siguro maglalagay ng damit sa baul. Sa bunga ng pagtataka ko at curiosity ko, bahala ko nang buksan yung dalawang baul na yun. Iaangat ko na sana kaso nakapadlock. Di ko na rin pinilit na buksan pa at umalis na rin ako kasi wala naman po akong paraan para mabuksan yun. Pag-uwi ko sa barracks ko, nag-isip talaga ako ng malalim at desidito talaga akong buksan yun. Ma'am R, papaiksin ko na po yung kwento kasi mukhang hahaba po ito. Hindi po ako nagkamali dahil hindi po talaga ordinaryong tao si Lito. Napag-alaman ko, Ma'am R, na yung laman pala nung mga baul niya ay isang ahas. Ahas na kasing taba ng hita ng isang babae. Taliwas sa sinasabi niya na koleksyon niya daw yun ng mga libro niya. Oo, pinakita niya sa akin yung isang baul. Puro nga libro. Pero yung isa lang yun. Pero yung isa, andun ho yung ahas na kulay itim. Kasi isang beses, nung pumunta ako sa barracks niya, nahuli ko siya. Pagkasilip ko, habang may kinakausap siya, mayroon pong malaking ahas sa harapan niya na kinakausap siya. Yung aktong nakapulupot tapos nakatayo. Parang tutuklawin pa siya. Grabe, napasigaw talaga ako pero hindi ko alam kung narinig po nilang dalawa. Buti na lang natakpan ko agad yung bibig ko pero hindi po ako nakakasiguradong may boses na kumawala dun. Kasi napigla po ako eh. Umaripas nga ako ng takbo. Pero parang pakiramdam ko narinig nila ako eh. Eh anong magagawa ko? Tao lang ako. Na natatakot ako at nabibigla. At ngayon, may dahilan na ako para matakot. Dahil alam ko na yung lihim nilang dalawa. Yung lihim ni Lito at nung ahas niya. Naisip ko nga na baka bukas patay na ako. Pakiwari ko nga, sa nakita ko, kayang-kaya akong lunukin ng buhay ng ahas na yun sa laki nun. Noong mga panahon na yun, Ma'am R, gulong-gulo na talaga ako. Di ko alam kung mag-aawol na lang ba ako sa trabaho. Aalis na lang ba ako bigla. Kasi, tsako papatayin ako ng dalawang yun. Pero inisip ko din, Ma'am R, na baka hindi naman talaga nila ako narinig. Kaya pwede na lang ako umarte na parang, alam niyo yun, hindi ko alam. Wala akong nakita. Hindi ko alam. Wala talaga akong nakita. Aarte na lang ako para hindi nila ako patayin. Willing naman po ako sa ganung sistema, Ma'am R. Parang sa mga palabas sa TV.
Kaya namamatay yung bida kasi hindi naman tumatahimik yung bibig. Willing naman ako sa ganun, no? Tatahimik na lang ako basta mabuhay ako. Dahil, Ma'am R, ayoko pang mamatay. Huwag ngayon. Kasi hindi ko pa napapasa yung lahi ko na bilang magandang lalaki kasi wala pa akong anak at asawa. Noong mga sandaling yun, tulirong-tuliro talaga yung isip ko. Di ko alam kung babalik ba ako ulit sa barracks ni Lito para i-confirm kung okay ba ang lahat, kung narinig na ba nila ako, kung andun pa ba sila, kung baka wala talagang ahas dun. Hindi ko alam, parang nasa in denial stage ako na parang nasisiraan na rin ako ng bait. Nung papunta na ako sa direksyon ng barracks ni Lito, bigla na lang lumiko yung direksyon ng paa ko. Pumunta na lang ako sa tindahan na malapit. Sa halip, bumili na lang ako ng 2 gin bilog. Ma'am R, nilagok ko yun ng walang chaser. Ininom ko yun na parang uhaw na uhaw ako sa tubig. Hindi ko na nalasahan na kahit kung typical mo inumin yun, guguhit talaga yung alcohol sa litid mo, sa sikmura mo. Nilagok ko talaga na parang tubig habang iniisip ko kung totoo ba yung mga nakikita kong ahas. Na totoo ba na kinakausap ni Lito kung buhay pa ba ako. Lumipas pa yung mga araw na ganun pa rin si Lito, parang wala siyang alam. Ako din, umarte na lang din ako na hindi ko alam. Parang wala siyang alam na nakita ko sila nung ahas niya. Hindi ko alam kung umaarte lang siya. Hindi ko alam kung alam niya rin ba na nakita ko. Pero ako, Ma'am R, mas lalo akong naging mabait kay Lito. Siguro para din masigurado kung alam niya ba na alam ko na may ahas siya. Tsaka siguro natatakot din ako para sa buhay ko. Baka isang araw, pagising ko, may ahas na sa harapan ko dahil inutusan na siya ni Litong patayin ako. Minsan nga napapanaginipan ko pa na kinakain na ako ng buhay ng ahas ni Lito. At Ma'am R, hindi nga ako nagkamali sa pakiramdam ko dahil hindi ako nagkamali na may mamamatay nga ng dahil dun o dahil kay Lito. At salamat sa Diyos na hindi ako yun. Sa mga panahon na to, marami na rin hong namatay dahil nagkaroon ng atraso kay Lito. Di ko na po ikukwento yung iba kasi baka mahalata na. Pero itong ikukwento ko, ito po yung insidenteng kauna-unahan na alam ko at nasaksihan ko. Asiste po, isang araw, yung tatay po ng amo kong doktora, bigla pong pumunta sa farm, sinugod po. Sinugod po si Lito. Nagsisigawan ho sila. Sinugod po si Lito tsaka yung live-in partner niya na itago na lang ho natin sa pangalang Angel. Si Angel po nun, buntis po. Opo, tama po yung dinig nyo. Sa katagalan ng panahon, sa bilis ng pangyayari, may nakilala po si Litong kaklase niya ho daw. Nagkamabutihan. Ayun, nabuntis niya yung Angel. Itong Angel, sumama na rin po kay Lito dun sa barracks. At dun sa barracks ni Lito, dun na ho sila natutulog ni Angel. Sumugod nga po yung tatay ng doktora na amo namin. Galit na galit yung matanda dahil pinagbibintangan niya ho si Lito na may mga ninakaw ho daw sa farm. Hindi ko na ho babanggitin kung ano yung ninakaw kaya daw nakabili ng mamahaling kotse si Lito. Bale, yung 2 galan, nadagdagan po yun. Nalaman po ni doktora yon at nalaman po nung tatay niya. Kaya kung ano-ano na pong inisip. Wala naman po akong pakialam kung saan galing yung perang pinambili niya ng kotse.
Basta ang alam ko, napakabait po ni Lito, Ma'am R. Saksi po ako dun. Eh, yung matanda, pinangahampas-hampas niya ng baston si Lito, pati yung buntis niyang ka-live-in partner. Ayun, na-stress, kakaawat, naitulak ho, kaya nakunan po si Angel. Tama po, nalaglag na po yung pinagbubuntis niya dahil sa insidenteng yun. Pero ang pinagtataka ko talaga, Ma'am R, sa ganung eksena, sa ganun kainit na eksena, si Lito, di man lang po pinagtanggol yung ka-live-in partner niya. Kahit nagdudugo na, hindi po nagalit. Kalmado lang yung mukha niya. Hindi nga umasta na parang lalaki. Yung senaryo nga, para siyang duwag na bata na umiiyak. Umiiyak siya sa takot. Parang yung takot sa tatay. Parang naglulungod pa siya dun sa matanda na tatay na doktora. Nanginginig sa takot. Hindi, kasi Ma'am R, kung ako yon, nagwawala din ako na parang lalaki. Magmamatapang talaga ako. Pero si Lito, nanginginig sa takot, umiiyak, hindi mapakali. Tapos nung kinabukasan, nag-impake na po sila at umalis na sila nung kalibin niyang si Angel. Naupahan na lang sila. Yun nga po, sa ganong sistema, pagkatapos po ng isang linggo, Ma'am Arn, namatay po yung tatay ni Doktora. Yung matandang sumugod po kay Lito. Heart attack po doon kinamatay. Hindi na rin po nagtaka yung mga tao sa paligid kasi tanda na nga ho yun. Total, talagang normal pong aatakin sa puso mga matatanda, hindi ba? Pero ako, Ma'am R, kinukutuban na ako kung namatay ba talaga sa heart attack yung matanda. Nandun pa rin ako, Ma'am R. Gwardiya pa rin ako doon. Wala na rin akong balita kay Lito. Tahimik pa rin ang paligid katulad ng dati. Makalipas po yung isang buwan na umalis sila dun sa farm. Ang namatay naman po yung nanay ni Doktora. Tama po yung pagkakaintindi ninyo. Sa loob po ng isang buwan na nangyari yung aksidenteng yun na pagsugod ng tatay ni Doktora, namatayan po ng mga magulang si Doktora. Yung nanay at tatay niya. Ma'am R, nahiya ako kasi may ideya po ako na hindi po pangkaraniwan na normal po yung sanhi ng pagkamatay ng mga magulang ni Doktora. Alam ko po, may kinalaman si Lito dun sa pagkamatay ng dalawang parents niya. Kaya, umalis na ako dun sa farm na yun, Ma'am R. Ang paalam ko kay Doktora, sabi ko, mag-aasawa na rin po ako. Pero pinipigilan po ako ni Doktorang umalis. Kasi sabi niya parang pamilya na rin po daw yung turing niya sa akin. Sabi niya pa, kung mag-aasawa daw ako, ayos lang daw na doon na daw kami magtirik ng bahay sa farm. Bibigyan niya daw kami ng kapirasong lote doon para doon kami tumira nung magiging asawa ko. Kung sa iba yun, tatanggapin na nila yun. Pero nagpumili talaga ako umalis, Ma'am R. Palusot ko, sabi ko, yung mapapangasawa ko, eh mayaman ka ako. Tsaka sabi ko, hindi papayag yun na tumira dun sa malamok na farm. Maarte yun, sabi kong ganun. Sa pagpupumilit ko, Ma'am R, eh, kalaunan pumayag din po yung doktora. Ang totoo niyan, ayaw ko nang malaman kung sino pa yung susunod na mamamatay. At isa pa, ayaw ko nang madawit sa gulo. At hindi talaga maganda yung pakiramdam ko.
Hanggang sa nabalitaan ko makalipas ang 6 na buwan, may namatay na naman ulit sa pamilya ni Doktora. Grabe, takot na takot ako habang kinukwento ko to. Habang sinusulat ko to, sabay dinodouble check ko kung nabago ko ba talaga lahat ng pangalan ng tao, lugar at petsa sa kwentong to dahil baka maungkat pa yung nangyari dati. Mama, papaiksiin ko na tong kwentong to. Nakibalita na lang ako sa asawa ni Lito na si Angel nung bumisita ako sa kanila. Ang kwento sa akin ni Angel, nagsipuntahan daw sila Doktora at ilang kamag-anak niya sa bahay nila ni Lito. Ma'am R, naglulumuhod po daw silang mga kaanak nila. Nagmamakaawa na patawarin sila ni Lito. Tinanong ko kung bakit naman sila magmamakaawa sa kapatawaran ni Lito. Ang sabi ni Angel, nagpa-albularyo daw si Doktora dahil may nakapagsabi po daw na wala namang masamang ipatingin sila o yung sitwasyon nila sa albularyo dahil hindi naman po normal na sa loob ng 6 na buwan, 3 tao agad ang malalaga sa pamilya niya. Palibhasa, itong si Doktora, hindi naman po naniniwala sa mga albularyo dahil doktora nga ho siya. Taliwas yun sa pag-aaral niya. O ano mang paniniwala ng isang doktor. Sabi po doon ng albularyo, ay kung hindi po daw nila makukuha yung kapatawaran ng taong nakaalitan po daw nila ay isa-isa daw mamamatay lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Sinabi din ng albularyo na hindi daw yung nakaalitan niya ang pumapatay sa pamilya niya, kundi yung angkan daw nung nakaalitan niya. Kwento po daw na pag-alaman daw kasi nung mga kaanak nung inapi niya na inapi daw yun na parang hayop, pinahiya, sinaktan ng pamilya at kaanak ni Doktora. Nung nalaman po daw yun ng angkan nun, nagalit po daw lahat at sumumpa po na iisa-isahin daw papatayin yung kaanak ni Doktora. At ang tanging paraan lang para matigil ang sumpa ay sabihin po na pakiwari ko si Lito na pinapatawad niya na po daw yung pamilya ni Doktora. Ang kwento po daw niyan, ginagabayan daw si Lito ng kanyang pamilya na nasa probinsya. Ngayon, at alam nila na kung ano po yung nangyayari kay Lito dito sa Maynila. Ma'am R, yung mga panahon na nangyari to, beeper pa lang po yung means ng communication ng mga mayayaman. Wala pa pong cellphone. Kung may cellphone man nun, sobrang mayayaman pong tao lang ang meron nun. Wala nga akong beeper eh. Pero si Lito may beeper siya kasi may kotse nga siya eh. Pero kahit may beeper ka, Ma'am R, kailangan pong makakontak din po ay mismo may beeper lang. Tapos parang may isi-send na code sa telepono. At doon po makakatawag. Basta, konektado pa rin yun sa telepono. Hindi ko naman po alam paano gumamit ng beeper dahil wala naman po akong beeper at di po ako nagkaroon ng kahit isang beses na ganun. Kaya, kahit may beeper si Lito, malabo niyang makausap yung pamilya niya sa probinsya niya na malayo. Basta malayo po yun sa Sorsogon. Ang means lang po para makapagpadala ka ng mensahe sa probinsya ng panahon namin ay sulat po. Tapos nasa sayo na yun kung lalagyan mo ng pera yung sulat. Tapos yung sulat, pag pinadala mo, aabutin po ng 3 araw hanggang 7. Kaya Ma'am R, malakas talaga yung pakiramdam ko
na ang naghahatid ng balita ng mga nangyayari kay Lito papunta sa pamilya niya sa Sorsogon ay yung ahas na nakita ko. Biglang bumalik sa alaala ko yung usapan nila nung ahas. Ng isang beses na nahuli ko sila. Sinabi po ni Lito dun sa ahas na kausap niya na umuwi ka na sa atin. Umuwi ka na sa iyong pinagsisilbihan. Sabi pong ganun, Ma'am R, kaya pakiwari ko. Yung ahas talaga yun, nagpapadala ng mensahe sa mga kaangkan ni Lito sa malayong lugar. Yun na nga po, balik po tayo sa kwento. Successful naman po daw. Sabi po daw ni Lito, sa pagkakakwento ni Angel pinapatawad ko na kayo. Parang pag-amin na angkan talaga ni Lito mga bumibira sa pamilya ni Doktora. Napatawad na ho daw ni Lito yung pamilya ni Doktora. At nagkainan pa daw sila at umuwi na ho daw yung pamilya ni Doktora. Pagkatapos pong humingi ng tawad ay, Ma'am R, hindi pa po doon natapos yung mga namamatay sa angkan ni Doktora. Kasi pagkatapos po nun, may 3 po ulit na miyembro ng pamilya ni Doktora ang namatay. Ito nakakalungkot po kasi kasama po si Doktora dun sa mga namatay. Ang masakit po kasi yung pagkamatay ni Doktora, medyo nagkasakit muna siya ng mga ilang panahon bago bawiin siya ng buhay. Hindi po katulad dun sa dalawa na binangungot. Sa tingin ko nito, Ma'am R, napatawad na nga ako siya ni Lito. Pero baka yung galit naman ng angkan ni Lito ang hinaharap nila Doktora dahil yung pinagbubuntis po ni Angel noon na nalaglag sa insidenteng yun nagawa ng tatay ni Doktora ay lalaki po sana kung hindi po nalaglagan si Angel. Sa katunayan po, may pangalan na ho yung batang lalaking yun sana na nalaglag. At yung pangalan po ng batang yun ay hinalaw po sa pangalan ng tatay ni Lito. Dahil importante po daw sa kanila ang unang anak na lalaki. Parang mas ginagalang ho nila yun. Yun marahil ho yung dahilan kung bakit kailangan pang 6 na buhay ang kuhain bago makapaghiganti at bago matapos. Ngayon, Ma'am R, nasa 17 na po kami. Hindi po namin tunay na edad. At hindi niya rin po alam na pinadala ko tong kwento na to. Kwento ng buhay niya sa point of view ko. Nasa malayong lugar na rin siya nakatira ng pamilya niya. At ganun din ako. Pero nananatiling lihim yung sikreto niya at hindi ko na pinagsabi sa iba. Maliban sa asawa ko. Kaya nung nagkaanak ako, Ma'am R, palagi kong tinuturo sa mga anak ko na huwag niyong itrato ang isang tao na parang hayop. Dahil baka si Lito ay kapitbahay niyo lang na ubod ng bait pero halimaw pag tinarantado mo. Ma'am R, dito ko na po tatapusin tong kwentong to. Pero ipapahabol ko pa po sana na sa obserbasyon ko po sa lahat ng umaway kay Lito at umagrabyado sa pagkatao niya, ang napansin ko lang po na iisa sa mga nangyaring yon ay si Lito po hindi siya yung tipikal na lalaking matapang at maninindigan sa mga gulo at away.
Pag may sumusubok talaga at umaaway sa kanya, ang tanging response niya lang po, nagtatago po siya sa sulok, nanginginig, naiyak sa takot. Hindi po normal na reaksyon ng lalaki kasi kung ang lalaki, sinugod ka na ng itak, haharapin po ng itak yun. Kahit ako eh. Magpapakamatapang at maninindigan talaga ako bilang lalaki. Pero hindi ganun si Lito. Pag mga away na ganun, ang humaharap po, yung asawa niya na si Angel, mas matapang pa nga po yun kay Lito eh. Kaya kung ikaw ho, makakaaway mo si Lito, iisipin mo talaga na duwag siya, mahina, matatawa ka pa eh. Pero Ma'am R, yun po yung paraan ni Lito para hindi mo mahalata na bukas makalawa may mamamatay na sa miyembro ng pamilya mo. Hanggang dito na lang po. At salamat po sa pakikinig. Berto.